ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Amen po ba? Katulad ni David, no? Na po, pinalungkot siya ni Satanas. No? Kaya ang prayer niya, restore to me the joy of my salvation. Karaniwan sa mga Kristiyano o makasalanan, ang joy sa kanya ay nawawala. Nawawala ang joy dahil ang Diyos lamang ang naglalagay nito. Katulad ni David, di ba? I-restore mo, Lord, ang joy of my salvation. Kaya makikita nyo ang mga tao pagka siya'y malungkutin, kaakibat ito ay may ginawa siyang kasalanan o mali sa kanyang sa alignment ng Panginoon, no? O hindi niya nakikita ang standing niya sa Lord. Nawawalan siya ng faith, nawawalan siya ng pag-asa, nawawalan na siya ng parang kagalakan o kagalakan na nga. Ikaw ay Diyos na dakila atin sa live streaming. Come on, pray. Come on, clap your hands. All you people, shout to God with the voice of triumph. Tagumpay ang mga Kristiyano. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Amen. Amen. Dahil alam nating tagumpay lagi sa lahat ng problema. Pakitingin mga tabi mo kung masaya talaga. Ha? Naagaw na ba yung joy niya? Sige, you can visit. Parang naagaw na yata ni Satanas, ha? The joy of the Lord is our strength. Amen. Salamatan natin, Panginoon, sa ating mga music team na patuloy kasama sa iba't ibang lugar, no? Sa silangan, at patuloy na nararamdaman ko, tumataas ang anointing nila, no? Pag nagagamit sa labas, no? Pagpasok dito, parang lumabas sa kahon, no? Paglabas doon, parang pagpasok dito, ba, kumakapal ang anointing nila. Patungo to sa malakihan talaga. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Kasi nawawala tayo sa labas, sa kahon, no? Nilalabas tayo ng Panginoon. Nang nakaraan, siyensya na, iba, hindi nakasama, no? Pero libre cottage nyo, pero yung entrance sana sa inyo, no? Niloob ng Panginoon na makapahinga-pahinga tayo kahit papano sa ating labor, no? Pagtatrabaho. Nakakapagod din maglingkod sa kapwa. Amen po ba? Pero ang kagalakan natin ay nasa Panginoon. Eat the fat, drink the sweet, send portions to those who are weak, for the joy of the Lord is our strength. We give pleasures to the Lord, kaya magalak po tayo. Nagbibigay tayo ng pleasures sa Panginoon sa ating ginagawa, at ang pleasures na yon will become our strength. From the Hebrew word kedba, Nehemiah 18, no? What is the meaning of joy, no? Or gladness? The root word for joy is context, means to rejoice, to make glad, or strength. Yung joy pala ay strength, no? From the Hebrew word kedba. Everybody say kedba. Bakit ba? Sa kabaliktaran bakit? Kedba. Hindi. Ked po. C-H-E-D. No? Kagalakan, kalakasan, a place of means of safety, protection, refuge, or stronghold. The root word for strength, to be strong, prevail, to make firm, strengthen. The joy of the Lord is constant gladness and cause to rejoice. It stems from the inner strengthening from our relationship with Him. When Jesus died for us, He restored us to peace with God that cannot be undone. Na po, ang kagalakan natin ay nasa Diyos, na kailanman hindi maagaw sa atin. Amen po ba? Nanawaan niyo po. Let us pray for a moment. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy namin ideklara na Ikaw ang aming kailangan, kagalakan, Panginoon. Sa buhay nito, Panginoon, Ikaw ang pinagmumula ng love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control. Help us to understand this hapong ito, Panginoon, afternoon, Lord God, na Ikaw ang maging kagalakan ng mga Kristiyano, at maintindihan po ang meaning nito at ang source na ito at paano namin kunin, Panginoon, tanggapin. Lord God, salamat po, Diyos, sa oras ito pinagsama-sama po ang anak upang ipagdiriwang ang iyong kabutihan sa bawat isa, sa yung pagliligtas, pagtulong, pangungusap. Salamat, O Diyos, at patuloy namin dideklara na we are anointed. Let us declare Isaiah 1:2. Let the Spirit, because the Lord has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom and release from darkness for the prisoners, and to proclaim the year and the day of vengeance of our God. Come on, with power. For our God is Jesus Christ, our great deliverer. Come on, palakpakan natin ang Panginoon.
Hallelujah. Kedba. Bakit? Gladness, the strength from within. Yan po yung ating topic ngayon na pinanalangin ni David din sa Psalms, di ko nalagay, 51, 12 to 15. Restore to me the joy. Psalms 51, 12 to 15. Kahit Tagalog dyan. Of my salvation, and uphold me with thy spirit. Then I will teach transgression thy ways, and sinners shall be converted unto thee. Deliver me from blood guiltiness, O God. Psalms 51. Awit 51, 12 to 15. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik sa puso. Ay. Ibalik at ako po'y gawin mong tapat. Kung magkagayon na, aking tuturuang sa iyo'y lumapit Yes. ang makasalanan. Ingatan mo ako, tagapagligtas ko, at aking hihayag ang pagliligtas mo. Tulungan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Mapapansin nyo, ang isang tao nagkakasala ay nawawala yung joy niya. Amen po ba? Taong nagigilty, nako-condemn, unang nawawala sa kanya yung joy. Malungkotin. Pakitingin yung mga katabi mo kung nakasambakol ba yung muka? Malungkot ba siya? Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Amen po ba? Karaniwan sa mga, katulad ni Satanas tuloy. Ni David, no? Na po, pinalungkot siya ni Satanas. Kaya ang prayer niya, restore to me the joy of my salvation. Karaniwan sa mga Kristiyano o makasalanan, ang joy sa kanya ay nawawala. Nawawala ang joy dahil ang Diyos lamang ang naglalagay nito. Katulad ni David, di ba? I-restore mo, Lord, ang joy of my salvation. Kaya makikita nyo ang mga tao pagka siya'y malungkutin, kaakibat ito ay may ginawa siyang kasalanan o mali sa kanyang sa alignment ng Panginoon, no? O hindi niya nakikita ang standing niya sa Lord. Nawawalan siya ng faith, nawawalan siya ng pag-asa, nawawalan na siya ng parang kagalakan o kagalakan na nga o hope o pag-asa o pagtitiwala sa Diyos. Amen po ba? Kaya siya nalulungkot kasi nawawalan ka ng pag-asa. Hindi ka tumatawag sa Diyos, tumatawag ka kung kani-kanino sa tao. Ang pagkakaroon ng galak sa lahat ng bagay nakakatulong upang kayo ay lumakas. Amen po ba? Napapasiglan nito ang iyong sistema. Naayos ito ang iyong function ng iyong dugo. Wow! At takbo ng iyong mga ugat upang magawa ninyo ang trabaho. Kaya hindi natin pala nagagawa ang trabaho na dapat natin gawin dahil nawawala na yung kagalakan sa atin. Ang kagalakan nakakawala din ng stress. Sino stress dyan? Saan galing ng stress? Sa dos. Dos. Nakakawala ng lungkot, ito ay nakakapa ng pagod. No? Pag ito'y nawala sa inyo, dito nagiging mareklamo, dito naging mapaghanap ang tao pag nawala na ng saya. No? Tingnan nyo na rin katabi nyo. Masaya ba siya sa buhay niya? Malungkot eh. Nakakawala kaya yon. Pagka nawala ang kagalakan mo, eto tandaan natin, ang kagalakan ay hindi galing sa anumang bagay, kundi sa Diyos lamang. That's the fruit of the Holy Spirit, kailangan maintindihan natin, baka kala nyo ang joy ay sa pag may kausap ka, sa friends mo, sa asawa mo, sa pag-swimming, yan, nag-swimming kayo, saya. Ang itim ka lang eh. Hindi ka naman masaya, iba lumublob lang. Mahal-mahal ang bayad ko, lumublob lang. Lublob ko, drum na lang, pinuno ko na lang yung drum dun sa balas at nilublob kayo. Sayang yung laki ng swimming pool, lumublob lang. Ano ba naman itong mga to? Sa dagat yata talaga kay bagay. Masaya pag sama-sama. Minsan, di ba, family reunion, pero hindi panandalian lamang. Pag doon nyo kinuha ang inyong kasiyahan, di po ito nagtatagal. Family reunion, sama-samang kumain. Maganda naman yun, di ba? Kompleto. Pamilya, di ba? Pero yun ay panandalian. Kapag walang galak sa mga ginagawa ninyo, nagiging bara-bara ang iyong mga paggawa, mga pagkilos at takbang. Kaya malaga ang kagalakan ay laging nananatili sa inyo. Hindi kagalakan ng iyong kapaligiran o binibigay ng pamilya. Hindi sa kagalakan ng mga sitwasyon o mga nakikita ninyo o naranasan ng mga bagay dito sa mundo. Subalit ang kagalakan ninyo ay dapat nagmumula sa Panginoon. Amen. Hindi ko pa nabasa, nandito na pala. Ang joy nyo, the inner peace that passeth all understanding, will come out with the joy. Ano nyo po? Sino karanasan yung inner peace? Yung talagang inner security from the Lord. That's why you become joyful. Iba po yung gladness, ano? Masaya ka, panandalian lang yon. Saglit lang yon. Pero iba po yung may kagalakan ka, nagmumula
sa Panginoon yung joy. Na sa loob-loob mo, kahit anong mangyari, may binibigay siyang kagalakan kahit anong problema. Sa dami ng problema sa church at padami ng padami ng mga iba-ibang issue in life, 'di ba? May issue ka eh, 'di ba? Ganun talaga ang showbiz, sa showbiz nga eh, 'di ba? Ang daming issue. Pagka ikaw nasa limelight, nandito sa harap, 'di ba? Maraming gusto kang pabagsakin, 'di ba? Dahil sikat ka, kumikita ka, maraming bashers. Hindi po nawawala 'yan, ano? Hindi nawawala 'yan. Kaya nga ang laging sinasabi sa showbiz, the show must go on, 'di ba? Pero sa atin, hindi pa pwedeng gano'n. Dapat merong inner peace na alam mo masusolusyonan ng lahat sa buhay mo. Kaya ka nagagalak. Amen po ba? May pag-asa. Sige, palakpakan natin, Panginoon. It doesn't mean na wala ka ng problema in this world. You have tribulation, but take courage. I have overcome the world. The world, sabi ni Jesus. I have Jesus overcome it. Kaya doon ka tatanong, doon ka magtatanong di sa kung sino-sino kausapin mo. Tumbong mo pa kay tulpo. Hindi ganon. Tiwala ka sa Diyos. Ano? Vengeance is mine, says the Lord. Hayaan mo ang Diyos kumilos sa iyo. Ang tanong, anong sinasabi ng Panginoon sa iyo? Ang dami na natin pinagsumbungan eh. Sumbong sa bayan, di ba? Barangay. Na barangay ka. Edi sumbong mo sa Lord. Siya ang siya ang sentro ng judgment eh, hindi naman yung tao eh. Siya ang nag-judge ng everything. Let me sabi ng God, hayaan mo ako yung maghusga. Ako ang magbalanse ng lahat ng bagay, mag-ayos. Para namang ikaw hindi ka makasalanan, sobra ka naman, parang gano'n. Tinubos lang din kita, parang hindi ka nagkakasala, anak, no? Ibang-iba mukha lang ng kasalanan, pero iisang judge. Amen po ba? Amen. Kaya dapat gano'n lang tayo sa bawat isa. Kung may nagkasala kayong kapatid, di ba? Kung makapagsalita ka, akala mo kung hindi ka nagkakasala. Biyaya lamang, sabihin natin biyaya. Biyaya. Biyaya lamang po ang pagtayo rito, ang paglilingkod. Lahat yan biyaya. Kaya pag may nagkakasala sa inyo, huwag niyong bubutataan sa bahay, no? Bible ka pa. O simba-simba ka pa, linggo-linggo. Ganun. Huwag kayong magaganunan sa bahay. Amen po ba? Huwag kayong magsisitahan o I-encourage lang natin, ipanalangin natin ang bawat isa. Kung ano man nakikita nyo. No? Ipanalangin, hindi yung, alam mo, pag nagkagatan kayo, nagkasilipan kayo, o sisilipan kayo, wala, mauubos tayo. Ang kalaban po natin si Satanas, amen po ba? Amen. Hindi nyo pa nakukuha yung both sides eh. Nagja-judge ka na, di ba? Hindi nyo alam yung tunay na pangyayari. Wala naman kayo doon. Tapos naguhusga ka na. Hayaan nyo ang Diyos para hindi mo mawawala. Ito mo, ang unang pakay ni Satanas dyan, mawalan ka na ng ligaya sa buhay mo. Amen po ba? Nagdududa ka na eh. Tamang hinala ka na. Naku, may babae siguro asawa ko, may lalaki siguro asawa. Ang dami mo nang iniisip, nawawala na yung joy mo. Yan ang pakay ni Satanas sa'yo. Kasi ang joy ay strength. Everybody say, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Ang joy ko ay nagiging strength ko. Kaya pahihinain ng diablo ang joy mo. Amen po ba? Naunawaan niyo po? Hindi kanya pasisiyahin sa buhay. Nawawalan ka na ng pag-asa eh. Walang kasagutan niya. Naku, husgahan mo yan. Masama talaga yan. Masama. Naku, kung ako yun, naku. Pero maraming bulong si Satanas. No? Leaders pa naman ng church yan. Pastor pa naman, di ba? Lami, ganun-ganun pa. Maraming pag-uusga ang mundo at ikaw naman, kung utu-utu ka ni Satanas, mapapadala ka rito, nawawala na yung joy mo. Ayoko na, hindi na magsisimba dyan. Ayoko ng leader yan. Ayoko ng scare group leader. Ako lang mag-isa sa buhay ko. Naliligtas naman ako mag-isa. Magsisimba na lang ako sa bahay. Susunod niya, magsisimba na lang ako sa bahay. Ayoko na sila makaharap lahat. Banal ako. Ako ang nagwagi. Nakumanta ka pang ganun. Ngay tago ko ang damdamin kong sawi. Di ba? Banal na banal ka mag-isa. Ganyan lagi kang sineseparate sa crowd, sa team, at di ka na maglilingkod at matutuwa si Satanas sa'yo, tatawanan. Mga uto-uto. Kasi yung unity, winawasak ni Satanas sa church. Maraming issue, maririnig, di ba? Sa kaya tinatago ng pastor yung pera. Siguro pinaswimming nila. Sumama po kayo sa leadership at ilalatag namin sa inyo yung tithes and offering nyo kung saan napunta. Ano po? Simula pa ako dito, laging abono ang pastor. Sinasabi ko lang sa inyo. Ano po? At ako'y nagagalak doon. Hindi po ako nagrereklamo. I enjoy giving sa Lord. Amen? Because ako'y tinawag dito. Kung ako hindi tinawag rito, sa dami ng problema rito, mag-isa na lang ako sa bahay ko at nagtitinda na lang ako ng bahay at lupa. No? Sa dami ho ng problema, nag-away na kami ni Mrs. Nagpapastor ako, pray siya ng pray. Hallelujah, hallelujah. Nakigaraw ako, pinagpe-pray ako. Nung naging pastor ako, parang binawi niya ata. Binawi yung prayer. Nasobraan sa prayer. No?
Kaso na-answered prayer, naging pastor, nagsisi ata. Dahil alam niya ang buhay pastor ay hindi ganun lamang, hindi ma-issue in life, no? Parang showbiz ang buhay pastor. Kahit sino po na tumataas dito, tumatayo, kahit worship leader ka, tugtog ka, marami po yang nakatingin sa inyo. Kaya ang onting lang galaw, talagang ang board dapat nakabantay, no? Prayer, warrior, bantay. Panalangin na. Dahil wala namang perfect church, walang perfect na pastor, amen po ba? Pero we have a perfect God who's perfecting each and every one of us. Amen? Palakpakan natin ating Diyos. Siya nag-aayos ng lahat. Ang winawasak ni Satanas ang enjoy sa church. No? Saya-saya natin, mapalakpak tayo. Hallelujah. Pinagdiriwang, ikaw lungkot-lungkot. Pinagdiriwang namin. Ang saya-saya ko, Lord, di ba? Ang saya-saya ko. Nagagalak ako, Lord, di ba? Pwede na yan, Lord. Alam mo naman ang puso ko, di ba, Lord? Out of the abundance of your heart, di ba? Your body language, the mouth will speak, your body. Pag masaya ka, talagang masaya ka, di ba? Pag nakita mo nga yung crush mo, yung saya-saya mo, di ba? Pag nakita mo, nanalo ka sa loto o basketball, talagang lalabas, nanalo ka sa basketball, yung pato mo, yung team mo, di ba? Alam talaga, masaya, lalabas, di ba? Lalabas at lalabas kung masaya ka. At lalabas kung malungkot ka din. Amen po ba? Amen. Hindi matatago ang anointing of joy. Hindi po matatago yan. Kaya si Pastor, pasensya na, minsan nag-joke, masaya lang po ako. Pasensya na kayo. Dahil nilalaro ko lang buhay. Parang alam ko may pag-asa pa. Merong kasiyahan, merong sagot sa ating mga panalangin. Sa lahat ng ating mga problema, ang Diyos, mahal tayo ng Diyos, aayusin niya ang lahat. Hindi dapat tayo nagkakagatan. Amen? Hindi tayo nag-judgment. Meron sa atin na ngunguna, merong ang bagal umintindi, di ba? Merong slow learner, may fast learner, merong ang tagal-tagal na sa church, di ba? Magalak tayo lagi dahil may pag-asa pa siya. Isali natin, eat the fat, drink the sweet, send portions to those who are weak. Amen po ba? Ibigay mo yung kagalakan na sa iyo. Kung talagang nagagalak ka, baka problematic ka rin Kaya di ka naman talaga nagagalak sa service mo Kaya hindi mo nahahawa. Maganda kanina, na i-anoint nyo yung mga anointing of what yung pinasa nyo. Anointing of sadness, gladness, o gladness. Ano kaya pinasa nyo? Baka pinasa nyo yung problema sa kanya, yung mga demonyo sa katawan, Kailangan you make sure na wag na transfer ang spirit ng kademonyohan sa kanya. Dahil you make sure in yourself na talagang you are at peace with God. You have the inner peace. Kaya nga, eat the fat, drink the sweet, send portions to those who are weak. For the joy of the Lord is our strength. Amen po ba? Kasi sa Nehemiah 8, gumagawa sila ng pleasure sa Lord. Nagbabasa sila ng Biblia. Nag-aayos po sila. Nakikinig sila sa Diyos. Ang oras ng linggo na to ay ginawa ng Panginoon. Dapat tayo magdiriwang, kaya may patotoo tayo May testimony tayo, after 1 week, may ginawa ang Panginoon. We expect great things bukas gagawin ng Panginoon. At ipapatotoo natin to sa ating mga prayer meetings, care group, na buhay ang Diyos. It will become a testimony sa others na buhay ang Diyos, nagagalak ako sa pagiging Kristiyano ko. Amen. Na sinasaling ko sa iba, nahahawa ang iba. Hindi man kayo tumayo sa pulpito, dun sa mga bawat grupo nyo, buhay ang Diyos ko, buhay ang Diyos ko, buhay ang Diyos ko. Amen. Amen. Dapat ganon, sinasali natin sa iba. Send portions to those who are weak. Kaya kayong mga leaders, napakahalaga na sinabi natin ninyo, sinishare yan. The anointing will make you or break you. Meron bang tuwidang isip na naglinis at nagbihis? Ngunit ang isinuot ay dati niyang damit. May alak ba na mamahalin ang paglalagyan mo ba? Ay tapayang luma din. Mabe-break ito. Mawawasak to. Kung hingi ka ng hingi sa Lord, tapos, hindi mo pa rin na ginagamit o binibigay sa iba, mai-impatyo ka. Hello? Alam mo yung kain ng kain, di natunawan? Yun po. Kailangan umiiba kayo o nagbibigay kayo sa iba. Para maging pataba naman sa mga iba. Diba? Iba sa dagat May iba sa dagat, pataba sa mga isda. Yak. Sino pa mag-dagat sa inyo dyan? Sino sa May 1 po ay sa Infanta Quezon tayo. Senior ko na sa inyo. Ang water baptism natin. Lahat po ay 1,000. Na po, food and lodging. Lahat na po yun. Ang pamasahe, tama ba? 250 na entrance, as pagkain na iba. Yung iba ay cottage. Sama-sama na po yun. Ang bata ay 500.
para lang sasakyan. Ewan ko, wala pa tayong sasakyan. Kung makuha natin kay Mayor, yung bus. May baptism po to, water baptism. Kaugalian na po to, taon-taon. Next year, ganun din po. Kung may concern kayo sa gawain na to, hindi na kayo dapat nagpaplano ng pang sarili nyo o sa inyo lang family. Dahil ito po ay gawain na ng Lord, is the main event ng ating church, magplano na lang po kayo ng ibang araw. Okay po ba yon? Taon-taon na po ito. May baptism, October 14, may baptism, May 1, baptism. Magdadala po kayo ng mga sinera nyo, ng mga tao na maliligtas, mabautismo, yung labor nyo po. Diba, naanoin kayo? Naanoin kayo, naligtas kayo. Kailangan sinishare nyo po yung sa iba. Kung hindi, ma-impatcho po kayo. Pag kayo na-impatcho, puro kain kayo ng kain, na-impatcho kayo sa salita ng Diyos, hindi kayo nag-exert ng effort, dating araw, mauunga kayo sa simbahan, aayaw na kayo. Kayo po ay magbabackslide. Why? Hindi kayo nagsa-cycle, hindi kayo nag-grow in cycle in life. Everything if you stop learning or stop giving to someone, kahit sino po yan, gawin nyo na. You will start decaying. If you stop learning, di ba, you will start decaying. Kaya napakalaga po, lagi tinuturo kayo sa leaders. Ang anointing po, lumalakas pagka kayo po ay napipiga sa mundong ito. Di ba ang oil? Para makuha ang oil, pinipiga talaga yan. Inanoint kayo, na-transfer kayo, pero pag di nyo kaya yon, mabe-break kayo. Pero kung kayo ay na-anoint sa panahon, sa takda ng panahon, through trials, nagpagamit kayo, mas titindi po kayo doon. Mas titindi ang anointing nyo kung nagpe-pray kayo sa may sakit, sa patay, nag-share kayo ng gospel, tuloy-tuloy. Ang anointing po ay lumalakas. Why? May mga problema doon. Nakakasugupan nyo. Pero yung joy of the Lord nandun pa rin sa inyo, stay ang anointing nyo, tatatag kayo, lalakas at lalakas ang inyong pananampalataya. Amen po ba? Kasi yung problema mo, simple lang yun, isa lang yun eh. Pero pag nag-lead kayo sa maraming tao, doon ka masusubok ang patience mo eh. Ang love mo, ang peace, patience, kindness mo. Babait ka talaga eh, sa ayaw mo bumait eh. Dahil sa dami, para kang politiko eh. Diba? Lahat, kamay. Tapos mag-alcohol ka na lang pagkapasok mo sa kwarto. Parang ganun eh, no? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness mo. Talagang, masusubok lahat. Pero kung nandito ka lang sa bahay, ano masusubok nyo doon? Kaya nga, ang holiness po, ay hindi pagpunta sa bundok o pagiging madre. Natetes ang iyong holiness pagkakasagupa mo ng mga demonyo. Naunawaan nyo po, pag makakasama mo ng mga demonyo, diyan natetes ang iyong holiness. Ang love mo, joy, peace, patience, kindness. Kaya, ang joy mo, doon talaga, mapapanatili mo ba ang iyong joy, ang iyong anointing of joy, kung may mga taong di ka ibig-ibig, di ba? Nakakayamot, paulit-ulit, no? Sasagutin ka pa. Kung kundi lang ako pastor, nako, pinalayas ko na to rito. Parang gano'n, no? Kundi ko lang to anak, lumayas na to sa bahay na ito. Parang gano'n. Dahil pamilya mo, o mahal mo sa buhay, o care group mo pa, hindi mo siya pinapalayas. Why? Family. Family is family. At iingatan mo rin yung iyong dignity, yung iyong anointing. Amen po ba? Nanawaan niyo po? Kapag dahilan ng sapagat ang lahat ng iyong nararamdaman dito para sa mundo ay lahat ay nawawala o napaparam. Dapat ang kagalakan nyo ay nagmumula sa Panginoon. Kasi sa mundo, nawawala. Kapag ang dahilan ng inyong mga paggawa o the cause of what you're doing that ay nawala na at bumigay kayo man din ay nanghihina at lalagpak. Paano? Ang inyong pundasyon ay sino? Ba't ka nagagalak? Ay masaya doon eh. May pagkain, pag yung tanghalian. Ay masaya doon dahil aircon. Ay masaya doon, masaya ako dahil andun nanay ko, ganon, yan, natay ko, ng mga kapatid ko. Ano ang dahilan? Ba't ka masaya sa iyong paglilingkod? Ay yun eh, may allowance eh. Ay may ganyan, may swimming. Oy, may ano ang dahilan? Barkadahan lang ba? Social gathering? Kung may hihilingin man kayo na pagmumulan o kagalakan ay di na kayo dapat panglumayo sapagkat iisa nag-create ito. Sino? Ito ang Panginoon na siyang nagkakaloob nito sa inyo, ang kagalakan. Amen? Hello, naunawaan po natin ang kagalakan. Pakitingin muli nga yung katabi mo, masaya ba yan o malungkot? Tingnan mo hanggang puso. Tagos ba hanggang puso? O, alam nyo, minsan nakangiti lang pero ngiting aso, di ba? Iscan mo na. Diba, meron nakangiti lang dahil parang artista, no? Maganda talaga ang ngiti ko, hindi kita iniinsulto. May nakangiti lang pero yung loob talaga ay malungkot. Iba po yung sinasabi ko at sinasabi ng Panginoon, ito yung pinanggagalingan sa loob-loob, the inner peace.
Meron tawa ng tawa, mukhang mangkukulam, di ba? Meron naman masaya, parang demonyo. Di ba? Iba-iba ang klase ng tuwa niya. Pero ang sinasabi po natin, yung pag-oras na ng problema, kamusta ka? Kamusta ka? Halina't magsaya, ipalakpak, ituro ang paa. Ha? Masaya ka pa rin ba? Kung may problema, diyan natetes yan eh. Diyan natetes ang tunay na may kagalakan sa Panginoon. Paulit-ulit na lang. Ano ba naman yan? Ang tanong, ikaw, asan ang iyong pag-asa? Nagagalak ka pa rin ba? Asan? Merry heart. Diba? Ibig sabihin ng kagalakan ay merry heart, merry, at ang ibig sabihin ay merry ay payapa. No? Payapa ka. Kumbaga ito ay hindi alintana ang mga naranasan sa buhay. Ibig sabihin ang makapayapaan na ito ay nagkakaroon ng significance na kung saan wala kayong inaalala. Hindi dahil sa kayo walang problema, subalit ang dahilan nito ay alam ninyo na may solusyon at may kasagutan. Sabihin natin sa katabi natin, may solusyon yan at may kasagutan. Lahat ng may problema ay may solusyon. Kung kaya't mahalaga din ito bilang mga sumusunod at naglilingkod sa Panginoon. Ito yung nagbibigay ng enerhiya sa inyo. Ito yung nagbibigay din ng lakas upang kayo makapagpatuloy at makapagpunyagi hanggang dulo. Ito mo yung ibang mga malungkotin. Ayaw na eh. Ayaw na magpatuloy sa mundo. Ayaw na maglingkod. Why? Wala na eh. Wala na pag-asa. Wala nang puro lungkot na lang. At mukhang kawawa. Diba? Wala na eh. Wala nang tiwala sa Diyos na wala na. Energy niya na magpatuloy sa mundong ito that keeps you going, diba? Nawala. Yung energy. Hello? May energy ka pa ba? Mag-enerbon ka. Energy mo nawala na. Kasi yun ang energy natin, yung joy. The joy, the pleasure in doing what God's will is. Yun ang nawawala at inaagaw yan ni Satanas. Hello? Tandaan niyo po yan. Kayo po ay nagkakasala, ngunit ang joy ay hindi dapat naaagaw sa inyo. Kayo ay nagkakasala, ngunit ang joy ay hindi dapat nawawala sa inyo. Nagpapatuloy kayo. Amen po ba? Kasi ang mundo, kinokondem kayo. Ano ba? Ina-judge kayo, di ba? Pero in Romans 8:1, there's therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, di ba? Pagkatapos kanya tuksohin, di ba? Tutuksohin ka ni Satanas, sabay i-condemn ka. Oh, ganyan ba ang Kristiyano? Ganyan ba anak ng Diyos, di ba? Hindi mo kaya. Ang kagalakan nagmula sa Panginoon ay nagbabalanse ng iyong kalungkutan. Ito ang nagbabalanse ng iyong hormones. Amen, di ba? Every single cell in my body is happy. Every single cell in my body is happy. Ano ba? Ano yung mami Sunday school? Every single cell in my body is happy. Sunday school. His way, I thank you, Lord. Feel so good. Parang hindi so good yan, mami. Kinakanta mo, parang malungkot ka. Nakalimutan siguro yung lyric. Your hormones, every single cell. Inaayos ng Diyos pag masaya ka. A merry heart, diba? Gives, hindi ko na ko yung to the bone, diba? Gives health. Ang pagiging magalakin, masayahin, ay nag-aayos ng ating mga buto. Proverbs, sige po. Kaya kung kaya napapansin ninyo, kahit isang lingkod ng Panginoon ay maraming problema, subalit kapag meron siyang kagalakan ng Panginoon sa kanyang puso, ito'y nagiging organisado. Ang kanyang mga ginagawa, ito'y nagkakaroon ng solusyon sa katagalan. Diba? Yun Proverbs 17:2. Ano sabi dyan? Basa, lahat tayo, 1, 2, 3, go. A merry heart, a medicine, but a broken spirit drieth the bones. dapat maging masayahin tayo. Amen po ba? Ang isang masayahin ay isang kagalingan, isang gamot, di ba? Kabaliktaran ng isang malangkutin ay maagang tatanda, magkakaroon ng wrinkles. Dadami ang mga wrinkles at magiging bata pa, mukhang matanda na. Gusto niyo ba yon? Ayaw niyo ng wrinkles, di ba? Pero kung kayo po ay masayahin, tingnan niyo ba masayahing tao? Talagang ang tanda-tanda na pero parang bata siya tingnan. Amen po ba? Yan ang masayahing tao. Doon laging may pag-asa. Punong-puno ng positibo. Punong-puno ng kagalakan. Punong-puno. Amen? Yan po. Ang pangako ng Diyos, ang gusto ng Panginoon. Kaya inalintulad siya sa crushed spirit. Because a merry heart is given by the God. Inibigay ito ng Panginoon. Spirit ito eh. Naunawaan nyo, ang joy is spirit. Binibigay ng Diyos. Hindi ito nakukuha sa mga bagay, sa cellphone, bagong gamit, bagong asawa. Kasi yung mga bagong bagay, no? Mga bago, mahilig tayo sa mga bago eh. Pero hindi yon ang nagpapaganda sa atin o nagpapasaya. Ang tunay na nagpapasaya sa tao ay ang Panginoon. Amen. Tunay nga po. Hindi kayo convincing. Hindi ko nakikita sa inyo, no? Tulog na kayo?
Ang aga nyo naman matulog. Alam mo na, matatapos na po tayo. Ito sapagat hindi may paliwanag ng mga tipikal na tao sa mundong ito. Na kapag mayroong kagalakan ng Panginoon sa isang tao, nagiging maayos ang daloy ng lahat. Sapagat ang Panginoon ang nagkakalob nito at ito ang Panginoon ang kakayanan na kayo ay may kakayanang pagkalooban ay Panginoon lamang. Ang Panginoon lamang. Siya lamang, di ang asawa mo. Di na namang uwi asawa ko, malungkot ako. Wala na namang entrega, malungkot ako. No. Ang nagpapasaya sa atin ay ang Panginoon. Wala na naman akong pera. Hindi ka stress. Hindi ka malungkot. Wala ka lang pera. Sabi ko sa kanya sa YouTube, sa TikTok. Alam mo, hindi ka lang stress. Hindi ka stress. Hindi ka malungkot. Wala ka lang pera. Kahit na, hindi sa wala kang pera, kaya ka malungkot, no? Wala ang Diyos sa buhay mo. Nawawalan ka ng pag-asa, kaya ka nalulungkot. Hello? Without faith, it's impossible to please God. Those who come to Him must believe that He exists, and He will reward you. He will reward you. Amen. Alam niyo ba yung reward? Mukhang hindi nyo naintindihan. Parang ayaw nyo ng reward. Palakpakan nyo ang Panginoon, may reward. May reward po. Kung nananampalataya kayo, may reward. May reward. Ito hindi nyo matatagpuan sa mga bagong cellphone. Ito ang magiging lakas ninyo at ito ang nagiging pundasyon din ng inyong mga ginagawa upang kayo ay magamit ng Panginoon din sa ibang nalulungkot. Ha? Amen. Nalulungkot, mga ibang tao. Gusto nyo paggamit sa iba? Kailangan ng joy of the Lord nasa inyo rin. Gusto nyo magamit kayo sa asawa nyo? Sa anak nyo? Bugbugin nyo yung anak nyo. Sigurado ako, tanggal ang joy nyo. Ang galit ay hindi natutuwid ang layo ng Diyos. Hindi kayo pwedeng mangbugbog o sumigaw sa inyong anak. Sigawan. Mababaraw kaniyang self-esteem. Hindi kayo pwedeng magbutata. Mabuti pa nga sa ibabaw ng bubong tumira kaysa makasama ang isang nager na asawa. Ayaw ng Diyos yan. Nasa Bible yan. Huwag kayong butata ng butata sa bahay. Kasi magkakaroon ng butas ang iyong bubong. Armalite ba naman? Kararating pa lang yung asawa, pagod na pagod sa trabaho. Nasa pinto pa lang. Sino man gusto tumira makasama? Nung kayo bagong-bago pa lang, hayas-haya mong Kaya pag may kabataan na niyayakap na gano'n sa daan, hiwalay ka rin yan! Niloloko ko minsan eh. Maghihiwalay din yan! Nilolokohan ko lang yan. Lolokohin ka yan! Binibiro minsan. Sa loob lang naman kami lang ni Sam. Pero hindi ko nalakas. Narinig ba ko? Niloloko. Sweet-sweet, di ba? Pagka magka-girlfriend. Nung nag-asawa na, di ba? Kaya nga, ano yung una? Engagement ring, wedding ring, tapos nung suppering na. Nung nagkasal na, di ba? Dapat ganun pa rin ka-sweet, diba, nung bagong kasal. Ganun pa rin yung unang pagsasama. Dapat masaya pa rin sa bahay. Sino man magpapakasal sa iyo sa taong katulad na mo, diba? Parang ayaw din niya, di lang nagsasalita. Dahil yung bibig mo mukhang Armalite, diba? Dati yan, sexy-sexy mo. Tapos gusto mo magpakasal. Parang ayaw na niya. Dahil buka ka ng Coca-Cola. Diba? Ganun nagbabago yung yung pananaw. Pero dapat nandun pa rin yung joy, yung spirit ng joy sa tahanan. Nung simula kayo nagkita, masaya ka pa rin kasama siya. At ito'y nakukuha, saan? Sa Lord, no? Sasagot ka lang. Ikaw itong nag-anak-anak sa akin binuntis mo ako, tapos ngayon, lumaki tiyan ko tuloy. Nagkaroon akong bilbil, yan sabi ni Mrs. Ikaw itong nagbuntis-buntis, lumaki tiyan ko tuloy. Gusto mo, paliitin tiyan ko. Binibilang ko ng lahat ng pampaliit O sige, inumin mo yan. Tapos makakainin sa restaurant, wala din. O ito lang orderin mo, siomay ka lang, ako kain. Payat ako kain din ng kain order ka lang ng mura para tipid tayo. Kakainin mo, kinakain ng mga bata, kakainin mo din. Order ka lang ng siopaw para na-meet mo pa rin yung goal mo. Kumakain na nantakang kain siya, gano'n. Parang ayaw niyang pumatas Ayaw niya pumatas. Lantak din siya. Ang sarap pa naman kumain ni Mrs. Nakikita mo yung nguya niya Talagang sarap na sarap sa mga pagkain. Subalit kapag kayo ay mayroong kagalakan sa inyong puso, magagawa ninyo ang mga bagay nito. Hindi dahil kumpleto ang tulog mo o kaya bagong kain, subalit dahil kayo ay puspos ng galak ng Panginoon. Meron pala nun dito. Manatili kayo sa Panginoon at hilingiin ninyo ito lagi upang sa gayon ang inyong mga ginagawa ay laging mayroong maayos na bunga. Hindi nakakain kayo sa restaurant na masarap. Dapat hindi dyan. Hindi dahil kayo ay kumpleto ang tulog mo. Magala kayo sa Panginoon. Pakisabi sa katabi mo, magala ka sa Panginoon. Magala ka sa Panginoon. Siya nagbibigay ng maayos na tulog.
kalakasan, siya rin. Kahit kumpleto tulog mo, ang Diyos pa rin nagbibigay ng maayos. Katulad lamang ng mga nagpapalago ng mga halaman o pananim. Kapag ang isang magsasaka ay walang galak, pagpupunyagi na ito ay ang pagpupunyagi na ito ay tumubo. Ito ay namamatay din. Pag hindi na yung mga nagtatanim, 'di ba, ng halaman, kinakausap nila, inaawitan eh. Yung mga magsasaka, inaano po 'yan, inaawitan 'yan, may sounds pa 'yan. Yung mga pugo nga eh, 'di ba? Kahit mga pugo, may radyo 'yan, dapat. May kanta, may worship. Pagka hindi nagagalak yan, hindi joyful ang mga kinakanta diyan, hindi masayahin, yung cell niya namamatay. Ha? Dapat masayahin, 'di ba? A joyful heart is a good medicine. Hindi kung ano-ano gamot iniinom nyo, kung ano-anong vitamins, dapat maging masayahin. Pakisabi sa katabi mo, maging masayahin ka lang. Lalakas ka na. At ito'y nakukuha sa Panginoon. Amen? Gayon din naman sa inyong mga ginagawa, mayroong mga anointing, ang inyong mga kamay, ang inyong mga gawa, ang inyong mga salita, kung ang inyong dinideklara, ang mapapangyari. Amen? Deklara natin, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord. Come on. Ano ibig sabihin yun? I give pleasures to the Lord. That's why I being strengthened. Kaya the joy of the Lord is my strength. Yun po ibig sabihin nun. Diba? Ang ginagawa mo kasi ay sa Panginoon. Natutuwa ang Panginoon sa iyo sa ginagawa mo. Kaya pagka kayo natuwa ang Panginoon sa iyo, it will become your strength. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Naunawaan niyo po? Hindi po ibig sabihin nun, the joy of the Lord is my strength. You give pleasures to the Lord. Sino matutuwa sa gumagawa ng kasalanan? Kaya nalulungkot ka kasi gumagawa ka ng kasalanan. Amen po ba? Baliktad lang yon, kabaliktaran. Kaya hingi ka ng kagalakan, magsisi, magtiwala, na may pag-asa pa. Kaya ka nalulungkot eh. Gusto mo yata, malungkot lang. Kung kaya't mahalaga na kayo ay puspos nito, upang sa gayon ay maayos ang bunga at magandang bunga lagi ang inyong pagpapagal. Mga pagtulong ninyo sa tao, sa kapwa, mga pagtatrabaho ninyo, mga pag-aaral ay nagiging masaya, fruitful, mabunga ang inyong mga pagpapagal. Hindi burden, but a delight. Amen? Amen po ba? Napapadali ang mga bagay kapag may gala kayo sa inyong mga puso ng bawat isa. Napapadali. Masaya ka eh. Ang daming problema, tanong-tanong. Reklamo, imbis na ayusin na. No, may pag-asa yan, ayusin natin. Sapagat ito ang Espiritu ng Panginoon na aaliw sa inyo. Kapag kayo ay nalulungkot at namimigati, no, namatayan kayo, kapag kayo ay dumadaan sa pagsubok, kayo ay lalong magpupursigi at patuloy kayo nagpupursigi sa bagay nito. Ang lahat ng mga bagay na inyong ninanais at hinihingi ay nasa Panginoon. Amen po ba? Ang problema lamang ay kung paano nanalangin at kung paano kayo humihingi. Kayo, ako, lagi may problema, walang problema sa Panginoon. Ang problema ay kayo, paano kayo? Pag may problema, anong ginagawa nyo pag may problema? Ano ang solusyon? No? Anong ginagawa mo pag may problema ka? Nga, isip-isip. Ano ba ginagawa ko pag may problema? Nagre-reklamo ba ako? Nag-accuse, ikaw siya, o nananalangin ako, niluluhod ko sa Panginoon ang problema ko. Sino nilalapitan ko? Kung sino-sino? O ang Diyos ba nilalapitan ko? Ang lahat ng bagay na yung ninanais at hiningi ay nasa Panginoon. Ang problema lamang ay kayo kung paano kayo nananalangin. Mahalaga na sa inyong paglapit at kayo ay nagpapasalamat, nagpupuri. Kung hindi kayo nagpapasalamat sa mga bagay-bagay, sino matutuwa sa inyo na bigyan pa kayo ng mas malaki? In this world you have tribulation. Ang liit na problema, 100 lang utang mo. Parang ang pasan mo na ang buong mundo. Baka gusto niyo sabihin ko sa inyo utang ko. Baka hindi na kayo makatayo rito sa pulpito. Kami po ay na-scam sa umutang ko 100,000 sa home credit. Na-scam kami nung bago-bago pa lang kami sa Masamart ba 'yun? Masamart. Mga kapwa ko pastor. Syempre kapwa pastor, mabait. Sali ako. Mga kapwa worker. Kala ko, pagka pastor ay banal na. May mga kongregasyon, di ba, kaibigan. Ayun, baon tuloy sa utang. Pray. Wala naman nagbigay sa inyo sa akin para ako yung makabangon. Nababayaran din, amen? Binigyan nyo ba ako 1,000? Binigyan nyo lang ako, problema eh. Wala naman, ang Diyos pa rin tutulong sa atin. Amen po ba? Palakpakan natin ang Diyos. Siya lamang. Kung hindi kayo nagpapasalamat sa mga bagay-bagay, matutuwa ba ang Diyos? Nabigyan pa kayo ng mas malaki. Ito ang mensahe ng Banal na Espiritu. Ibig sabihin ay mapanatilihin ninyo ito
ang pagpupuri sa Panginoon na mayroong kagalakan. Amen? Ang mapagkatiwalaan sa mga bagay na kaloob ng Panginoon, ang lahat ng ito ay hilingin ninyo sa Panginoon na mayroong pagkumbabang puso sapagat ang Panginoon ay hindi nagkukulang. Kaya kaya niyang ibigay sa inyo ang sapat na higit sa inyong inaakala, higit ninyo inaasahan, ninanais sa inyong buhay. Above all, you ever ask or think. If you believe, you will receive. Amen po ba? Amen. Above all, na hinihingi nyo. Ayan ang gusto ng Panginoon. Higit ang plano ng Panginoon kung kaya't kayo magalak sapagat ang biyaya ng Panginoon sa inyo ay ginagawa sa kasulukuyan. Ang inyong ginagawa sa kasulukuyan ay biyaya lamang. May pagbabago ang buhay nyo. Amen? May pag-asa. Pakisabi sa katabi mo, may pag-asa ka pa. Asa ka pa. Biyaya po ng Panginoon kaya kayo ay naririto. Buhay ka pa, biyaya ng Panginoon. Di ko alam kung kailan kayo magtatagal sa mundong ito, no? We are like grass, like flower that quickly fading. Here today and gone tomorrow. Amen? A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Hindi natin alam, biyaya lang po yan, kaya magalak po kayo. Magsaya at magdiwang, dahil hindi natin alam ang bukas. Ipanalangin ninyo sa Panginoon ang bawat sa ibalik dito ng Panginoon. At inyong makita ang habag at awa ng Diyos sa inyo. Yung mga nawawala, sige mo katabi mo, sino nawala sa upuan mo? Sino? No? Hindi na naging galak o hindi nararanasan ng tao ang kagalakan sapagat una. Bakit hindi nyo nararanasan? Una, makinig, last na to. No? Hinahanap ng iba ang sitwasyon sa mga bagay-bagay mismo ng tao. Sa mga sitwasyon, ano? Hinahanap sa mga bagay-bagay. Hinahanap nyo ang inyong kagalakan, kaya hindi nyo natatagpuan. Pangalawa, anais nyo mapangyari ang inyong sariling gusto. Ito ang yabang, ang pride. No? Puro sarili mong gusto. Ayaw ninyong tanggapin ang kagalakan nito sapagat inakala ninyo na higit ang inyong plano kapag ito ang inyong nagawa, higit yung magiging kagalakan to, mga self-accomplishment. Pag natapos ko to, napundar ko to, na ano to, talagang masaya na ako, no? Napundar mo nga, wala na naman asawa mo, no? Nagtrabaho ka sa abroad, pag uwi mo, may iba ng kasama, no? Sayang-saya ka, may accomplishment ko, nataguyod ko, pamilya ko. Pag uwi mo, wala ka na palang pamilya. Masaya ka, yun ang gusto mo, self-fulfillment. Kaya ang tao, kaya napapariwara. Kaya yung kagalakan mula sa Diyos, hindi niya hinihingi. Naghahanap siya. Ito ay kasinungalingan na kapag nakuha ninyo na ang mga bagay sa mundo ay masaya na kayo, okay na at maayos na. Kala nyo, ganun. If only I will, di ba? Kung ako lang ay makapagtrabaho, makapagnegosyo, makapag-abroad, di ba? I will travel the whole world, di ba? Ni isa, walang dala sa evangelistic crusade. Maraming pangarap, maraming gusto. Ngunit ang Diyos lamang ang bibigay nito. Kaya hindi natin nakukuha yung kagalakan dito. Hanap tayo ng hanap kung kani-kanino. Sa pangatlo, ang paglapit natin. Bagamat kayo dumadalangin, subalit ang pagiging totoo ninyo ay inyong pinabubulaanan ng inyong mabubulaklak na salita, the high-polluting word. Come just as you are sa Lord. Kung malungkot ka, Lord, nalulungkot po ako sa nangyayari sa buhay ko. Ano ba, Lord, talaga ang buhay ko? Lumapit kayo kung sino kayo. Sapagkat ang Panginoon ay handang magpalak sino mang nasunod sa Kanya. Kailangan maintindihan nyo muna. No? Pinipilit nyo kasing inyo Sarili nyo gusto, pamamaraan, pagtawag nyo, plastic, korokan, di ba? Yung alam mo, maganda sa tingin ng tao, masaya ako. Ano mo, masaya ako Masaya ako pero mukha ko nakasimangot. Masaya ako. Pero yung loob, come just as you are sa Lord. Iyak ka sa Lord. Hindi yan sa best friend mo. Hindi yan sa nanay mo, sa tatay mo, o sino. Umiyak ka sa Lord. Amen po ba? Who brings justice sa inyong problema. Hindi ko sino-sino iniiyakan mo. Iluhod mo sa altar mo. May altar pa ba kayo? Mukhang hindi nyo na inaalala altar nyo. May binibenta pa ako ditong cross. No? Ay, donation lang po. 1,000 minimum. Ha? Nananalangin pa ba kayo? Inaalala nyo lagi. Mag-unwind tayo, mag-soul searching, mag-Boracay tayo. Para masayahan tayo. Marami kayong pinupuntahan. Iyon lang pala ang warrior sa child. No? Bend your knees. Ang pinakasikreto sa pakikipaglaban is a bended knees. Hindi yung puro salita. Iluhod mo sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Para naman sa kagalakan ito ay hingin ninyo. Hindi lamang na may magpagkukumbaba, subalit hilingin ninyo ito na mayroong kagustuhan at may pagkauhaw. At ito ay panalangin ninyo palagi na ito'y tumatak sa inyong mga puso. Amen? Tumatak sa inyong puso. Naway sa tanghaliang ito, tumatak sa ating puso na ang kagalakan ay ating kalakasan at ang kalakasan, ang kagalakan ito nanggagaling lamang sa Almighty God. Kay Jesus lamang. Naghahanap kayo ng satisfaction, kagalakan, desire, o anuman. Nagso-search kayo ng joy. Hindi yan sa bagong cellphone. Hindi yan kung sa ano pa man. Bagong gadget, bagong ano.
No. Pag outing dito, outing doon, at the end of all this, babagsak pa rin kayo. Lahat will pass away, but His word will still remain. Tayo nilikha para sa Kanya. Tayo nilikha niya para sa Kanya, para maglingkod sa Kanya. And when you delight yourself in the Lord, tandaan nyo, He will give you the desires of your heart. Darating yung mga mahal mo sa buhay, maglilingkod din sila sa Lord ng higit pa sa iyo. Baka magulat ka na lang, masapawan ka niya. Dahil may nauna nauli at may nauling nauna. Huwag kang pakampante. Baka ginagamit ka lang na prayer warrior para sa Kanya. Lahat ay pinapanganak sa pananalangin. Hindi kayo pwedeng maghusga o mag-condemn sa kapwa na akala mo hindi ka nagkakasala. Lahat ay pinapanalangin para maayos ang lahat. That only Jesus is the answer. Amen? Siya lang is the way, the truth, and the life. Siya lamang po. Tayo ba'y magsitayo lahat? Ang prayer po natin, ang bawat isa ay magkaroon ng desire na paghingi at paglapit. Iyan po bibigay sa atin. Tandaan nyo, kaya if we receive not because, why? We receive not because we ask not. Tandaan nyo, ask and you will receive. There is a moment of asking, not wishful thinking. Sana do. Hindi ganun po ang buhay. You need to ask God. We need to ask God. Hello, are you there? You need to ask Him, ano ba ang talagang gusto mong mangyari? Ano ba ang gusto mo? Ano ba? Tanungin mo ang Diyos mo, hindi yung kapitbahay mo. Ano ba ang gusto mo sa buhay mo? Ask God upang sa ganun mabuo ang inyong pagbabago at pagsasaayos, maging ang kagalakan ay manahan sa inyong puso. Last look, pakitingin katabi mo, ba't malungkot ka? Masaya kakantayin natin. Siyan, anong pinipere nyo? Masaya, di ba? Kala nyo, lagi na lang malungkot ang buhay. Paano makakamtan? Ito'y paglapit ninyo na mayroong pagpapakumbaba at kagustuhan, willingness. Ito'y maranasan ang glory ng Lord kung kaya't kayo ay mag-overflow. Do you want to overflow? Amen? Pakita nyo, last look pala, last na. Malungkot ba yung katabi mo? Magala ka, hingi ka sa Lord ng kagalakan. Walang uuwing luhaan. Amen? Walang uuwing luhaan. Ang pangako niya ay totoo. May pag-asa pa yung problema mo. Hallelujah! Come on, praise Him, thank Him. Pasalamatan natin ang Panginoon.